you. And it is indeed a privilege to serve you, Panginoon. Thank you, Lord, for making us feel safe in your presence, Panginoon. That despite everything that is happening in this world, alam namin, Panginoon, na ikaw ang aming safe place, Panginoon. Sa iyo kami makakahingi ng tulong. Sa iyo kami, Panginoon, makakahingi ng totoong pahinga, Lord. Kaya naman, sabay-sabay po tayo umawit. Under your grace.
dakila ka, O Diyos. Karapat dapat kang papurihan, sambahin, luwalhatiin, Panginoon, at parangalan. Tunay ngang, Panginoon, Ikaw ang aming itinataas sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Panginoon, Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Panginoon, dinadalangin namin kung kami may hindi dapat, Panginoon. Nawa, Panginoon, pakalinisin mo kami ng iyong banal na dugo. Nang sa gano'y kami makalapit sa iyo, makasamba ng malaya, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, na kumilos hayaan mo pong maghari sa amin ng iyong banal na Espiritu. Malaya, Panginoon, na mga kilos. Hayaan mo po, Panginoon, na ikaw ang aming maranasan sa gabing ito. Sapagkat itong araw na ito, itong araw ng aming pagpupuri pagsamba sa iyo. Nawa, O Diyos, ang iyong salita ang maging angkla ng aming pananampalataya. Ito ang aming kalakasan. Sapagkat, Panginoon, ang iyong salitang liwanag ng aming buhay. Gamitin mo kami, O Diyos, bilang daluyan ng iyong pagpapala. Handa po kami sumunod. May mga pagkakataon, Panginoon, na hindi kami sumusunod sa inyo, patawarin niyo po kami, Panginoon. Pero, Panginoon, naririto kami. Nagsasubmit ng aming mga sarili sa iyo. Kinikilala ka na aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat una mo kaming minahal, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa paggabay araw-araw sa amin. Salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw ang Diyos na nananatili sa amin. Salamat sa binibigay na katalinuhan ng banal na Espiritu sa amin sa bawat desisyon na aming nagagawa, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, kung Ikaw ang kikilos, mababago ang lahat. At kaya mong baguhin ang aming perspektibo, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon, maghari ka sa amin. Hayaan mong mahayag, Panginoon, ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Ikaw ang aming itinataas. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Salamat nga po, Panginoon, kalooban mo ang masunod sa aming mga buhay. Ito pong aming dalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Aral tayo ng salita ng Diyos. At ito ang ating pag-aaralan. Okay. Can we read together? Sabay-sabay. God is able. Sabay-sabay. God is able. Magandang kasiguruhan niya, no? Assurance for everyone who wants to quit. Magandang assurance sa mga gustong umayaw. Okay? Tanong mo nga katabi mo, ikaw ba gusto na ba umayaw? So those who want to quit, di ba? Magandang may assurance tayo that indeed our God is able. Dito sa kalagayan ni Timoteo, no? Nakatanggap siya, no, ng encouraging remarks or words of hope, no? In the time of being discouraged, being demoralized, di ba? At maganda yun para siya ay makapagpatuloy. No? Umaayaw na siya. Siguro sabi ni Timoteo, i-give up na ako. Hindi na ako magpapastor. Hindi na ako maglilingkod. Hindi na ako hahayo. Pero biglang nakatanggap siya ng sulat mula sa kanyang mentor at walang iba kundi si Pablo. At ito yung pangalawang sulat ni Pablo kay Timoteo bilang isang batang pastor na puno ng takot at duda. Okay? Yan naman talaga ang nagpapatigil sa atin kapag tayo ay naunahan ng takot at naunahan ng doubt. Na pag naunahan ka nun, hindi ka na makagalaw. Di ba may mga ganun tao? Yung pag natakot na hindi na makagalaw. Ngayon, maganda. Sumulat si Pablo kay Timoteo at sinasabi sa kanya, huwag kang matakot. Huwag kang magduda. Sapagkat ang ating Diyos, no, our God, is able. Can you say amen to that? Amen. So, let's read this together.
Samahan niyo ako. 2 Timothy chapter 1, verse 3 and the following. Let's read together. Tuwing inaalala kita sa aking panalangin, araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng may malinis na budhi gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Verse 4. Kapag naalala ko ang iyong pagluha, nananabik akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Hindi ko na nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak ko na sa iyo rin ang pananampalatayang ito. Verse 6. Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na pag-alabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon at huwag mo rin akong ikakahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Verse 9. Na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus. Verse 10. Ngunit ito'y nahayag na ngayon nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inahayag ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng magandang balita. 11. Para sa magandang balitang ito, ako'y itinalagang mangangaral, apostol at guro. Okay, sabay-sabay tayo sa verse 12. Ito yung puso nitong mga talatang ito. Okay, all together. At iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito, ngunit hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Can you say amen to that? Ganda yung talatang ito. Itong verse 12. Yung sabi niyang, tiyak ako, maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Can you say amen to that? No, kasi pag sinabi mo, hindi, magaling ako, tiwala ako sa sarili ko, no. Tiwala ko sa kasama ko, no. Tiwala ko sa mga kasama ko, no. Kaya na siya tiwala? Sa Diyos, no? Sa Diyos na makapag-iingat. No, kanina maganda yung kinanta natin, di ba? No? Forever safe. Sa Kanya lang tayo merong forever safe. No? Hindi mo makikita yung forever safe sa anuman. Lahat yan pansamantala. No? Lahat yan pansamantala. Galing mo. Ngayon, magaling ka. Susunod, ulyanin ka na. Lakas mo. Di ba? Di ba? Dati, talagang kahit araw-gabi, nagtatrabaho ka ngayon. Konting kilos, kailangan mo na ng salompas. Hindi naman nagpaparinig. Di ba? Nauupos ka. But our God, no, sabi gano'n ni Paul, He is able. Can say amen to that? Amen. Si Timoteo ay nasa Ephesus, no, nung makatanggap siya ng sulat galing kay Pablo, at during that time siya discouraged, disheartened, at siguro lang sumusulat na siya kay Pablo, mahal kong Pablo, aking kaibigan, aking mentor, pinapaabot ko ang sulat tong ito sa iyo kasi gusto ko na mag-resign. Bigla natanggap niya yung sulat niya, no? Yung sulat ni Pablo sa kanya, magre-resign na aalis na sana siya. Pero ito yung sulat ni Pablo na
nagbibigay ng palakas sa kanya. No? Ito sa 2 Timothy 2:14, makita natin bakit siya nadi-discourage. Sige, tingnan natin. Let's read this together. 2 Timothy 2:14 and the following. Yung ano lang, siguro basahin natin, basahin na natin lahat para makita ninyo yung background nito. Sabay-sabay. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa pangalan ng Diyos na iwasan nila ang mga pagtatalo tungkol sa mga salita na walang kabuluhan. Ibig sabihin, yung church sa Ephesus, merong pagtatalo. No? Ang hirap yung church na laging merong debate. Gusto niyo ba yung gano'n church? No? Pagpunta mo, gulo-gulo, laging may pagtatalo. Sabi niya, sabihan mo sila, iwasan na yan. Yung pangalawang bahagi, sabi gano'n, at walang ibinubungang mabuti sa halip. So, sabay-sabay tayo sa may underline. Ito'y nagpapahamak lamang sa mga nakikinig. Tama po ba? Pag ang mga miyembro ng isang iglesia nagpapagalingan, ang nadi-discourage yung nakikinig. Yung iba. Okay? Wala na kayong patotoo. Kasi we preach the gospel of reconciliation and yet the church is not reconciled. Anong testimony? Meron tayo nun. Di ba? Anong ating ebanghelyo? Ebanghelyo ng pagkakasundo. Tapos kaya hindi nagkakasundo. Yan isang malaking kabalintunaan. Dalim ni Pastora. Di ba? Yan, hindi ka tanggap-tanggap. Verse 15, sabay-sabay. Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya, at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Verse 16, iwasan mo ang mga usapang walang paggalang sa Diyos, sapagkat ang mga iyan ang lalong naglalayo ng mga tao sa Diyos. Dapat tayo pa ang naglalapit sa kanila. Kapag ang church pa ang naglalayo sa kanila sa Diyos, malaking problema. Hello? Dapat yung buhay mo magnet sa mga unbeliever to bring them to God. Can you say amen to that? Di ba? Talagang humahatak ka ng tao na madadala mo sa Diyos. Pero kapag yung mga tao lumalayo at hindi naniniwala sa Diyos dahil sa buhay mo, malaking yon. Malaking problema yun. Sabi ng Panginoon Kristo, mabuti pang lagyan siya ng gilingang bato at ihagis sa ocean para di na lumutang. Sabi ng ganun. Verse 17. Ang mga salita nila ay parang gangrena na kumakalat sa katawan. Kabilang sa mga nagturo ng ganito ay sina Himeneo at Fileto. Di ba? Yung gangrena ay gangrene, pumapatay ng mga tissues. Di ba? Nakita na ba kayo ng mga tao na dahil sa namamatay na yung kanyang paa, dahil sa pag-smoke, ay unti-unti nang namamatay at kailangan ng putulin. Kapag ganun daw ang church, nagtatalo-talo, hindi nagkakasundo, pinapatay niya ang kanyang sarili unti-unti. Diba? Sabi mo sa katabi mo, kaya nga mahal kita. Yun. Sige, isa pa mo. Baka naman nakalimutan natin magsabi. Sabi natin, kaya nga mahal kita. Yan. Diba? Verse 18. May kinakarir dyan. Hindi naman. Verse 18. Sabay-sabay. Okay, sige. Sabay-sabay. Lumihis sila sa katotohanan at ginugulo nila ang pananampalataya ng iba sa pamagitan ng pagtuturo na ang muling pagkabuhay ay naganap na. So, ang ibig sabihin, kaya pala nagkakaroon ng pagkakatalo-talo dahil itong mga taong ito nagtuturo ng maling doktrina. At alam natin, ang tamang doktrina nagdudulot ng tamang buhay. Ang maling doktrina ay nagdudulot ng maling buhay. Tama ba? Pag tama doktrina mo, it will lead you to a right living. Di po ba? Righteous living. Di ba? So, itong problema ni Timoteo sa Ephesian Church, brought by the insiders, no? Mga taga-loob. Hindi taga-labas ang problema niya. Taga-loob. Ang hirap nun, di ba? Problema mo yun, nasa loob, hindi nasa labas. Di ba? Dapat tayo nagkakaisa sa loob para mabilis tayo makahayo sa labas. Pero kaya nasa loob ang may problema, mahirap makahayo sa labas. No? At ang nag-spread ng maling doktrina ay yung mga
miyembro pa mismo. Binanggit, di ba? Si Pileto, si Meneo, di ba? So, this is the reason why Paul wrote this pastoral letter, no, to Timothy to encourage him. At sabihin sa kanya, patunayan sa kanya, God is able. No? God is able. Sabi niya, Timoteo, huwag kang mag-give up. Huwag kang mag-give up. Huwag kang mag-quit. Don't quit. Because our God is able. Amen po ba? Okay, so, ito yung una niyang encouragement kay Timoteo. Yung faith testimony ng mga guardians ni Timothy. No? Faith testimony of Timothy's guardians. Sino-sino ba yon? Verse 5. Ito, sabay-sabay natin basahin. Let's read together. Hindi ko na nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Amen po ba? Yung mga lumaki sa mga magulang na may pagkakilala sa Diyos, kayo ay mapalad. You are blessed. Si Joy blessed. Lumaki siya sa magulang na parehas ang tatay, nanay, masipag sa gawain. Si Jen, ganun din. Kinalakan nila yun. No? Si nanay, napakasipag. Hanggang ngayon, masipag pa rin eh. Si tatay Jess, kinuha na lang ng Panginoon ng maaga. Pero bago yung kinuha ng Panginoon ng maaga, napakasipag din sa gawain. Pastor Ariel, mapalad dahil ang kanyang nanay ay mananampalataya. No? Siguro kung hindi mananampalataya to, baka ito rakista na to eh. Di ba? Pariwara na buhay eh. Pero di ba, kapag ang magulang nagpe-pray sa anak, binabantayan sila ng Panginoon. Amen ba? No? Mapalad yan. Sila Earl. No? Nung ako'y unang dumating sa City of Hope, magsisimula pa lang kami ng City of Hope, magpe-pray pa lang, kikita ko si Earl, nandun sa may, sa may palengke, nagtitinda. Di mo akalain na accountant na ngayon, di ba? Those are grace of God. Amen? Bakit? Meron kasi kayong magulang na mga mananampalataya. Ngayon, yung mga magiging parents dito, mapalad yung mga magiging anak po ninyo. Amen? So, ito sabi ni Pablo kay Timoteo, mapalad ka. No? Nadi-discourage ka ba? Alalahanin mo ang iyong mga magulang. Alalahanin mo ang lola mo. Alalahanin mo ang nanay mo. At lalakas ka ulit. Amen? Di ba? Tingnan mo yung kanilang pananampalataya. No? Paul reminded that God is faithful to his grandmother Lois, baliktad, no? Faithful to his grandmother Lois and mother Eunice. No? Sa nakaraan. And therefore, God is also faithful to you. Di ba? Dahil ang ating Diyos ay tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Kahit anong mangyari, siya ay mananatiling tapat sa atin. Probably, the faith journey of his mother and grandmother, hindi rin maganda. Pero, ang Diyos na natiling tapat sa kanila. Sa buhay natin, may mga pagkakataon na hindi smooth sailing, right? Tama ba? At talagang hindi ka na nakatulog. Nangayayat ka na. Di ba? Para ka nang alam mo yun, hay na hay ka na lagi, araw-araw. Then, hindi ka nakatulog, lagi nang bulagan ang mata mo. Di ba? Pero, you know what? Hindi ka sinukuan ng Diyos. Amen? Hindi ka sinukuan ng Diyos. Di ba? Noon, si Pastor JP, narinig ko, patotoo niya sa akin. Addict siya sa game, no? Hanggang ngayon ata, di ba? Ay, hindi na. Hindi siya sinukuan ng Diyos. Amen? Hindi tayo sinukuan ng Diyos. Kasi Pastor Freddy, hindi naman smooth ang kanyang life, kanyang faith journey. Pero ang Diyos hindi sumuko. God is able. He can guard our faith. Iingatan niya tayo. No? Sa kanyang biyaya. Pangalawa, sabi ni Pablo, kalimutan na natin ang nanay at lola mo. Ako na lang tingnan mo. Number 2, faith testimony of Timothy's mentor. Mahalagang may mentor. Hello? No? Ako hanggang ngayon, may mentor pa rin ako. May pastor pa rin ako pag natuloy ang COH sa Toronto at makabisita doon. Bibisitahin natin mentor ko. Sana
baka naman ano na siya nun, retired na siya. Pero taga-Toronto siya. Hanggang ngayon. He's giving advice until now. He's praying for me until now. Mahalagang may mentor. Mahalaga yon. Ito, verse 8 sabi niya kay Timoteo. Kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon. Basahin natin sabay-sabay yung may underline. Huwag mo rin akong ikakahiya. Bakit? Na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita, umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Now, kapag ang nagme-mentor sa iyo ay ang tawag natin diyan seasoned mentor. Seasoned mentor. Huwag ka magpapamentor sa mga novice. Halimbawa, si Pastor JP, magpapaturo. Halimbawa lang, magpapaturo sa pagkapastor. Dapat yung hanapin mo magturo sa iyo, yung experiensyado. Naintindihan niya? Pero kung parehas kayong bago, umayaw ka na rin. Kasi ako nga, umayaw rin eh. Tingnan niya si Paul, sabi niya, grabe pa kalagayan ko sa iyo. Ako'y nabilanggo. No? Ako'y nabilanggo. Kaya ikay makihati rin. Tularan mo rin yung aking paghihirap. Magtiis ka rin para sa magandang balita. At kailangan lagi tayong umasa sa kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hindi mahirap, hindi madali ang buhay. Verse 12. Ito yung magandang talata dito sa binasa natin. Sabay-sabay tayo. At iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito, ngunit hindi ako nahihiya. Pangalawang bahagi. Ito yon. Sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan. No? I know who I believe. Alam ko kung sino yung aking sinasampalatayanan. Kilala ko si Jesucristo na aking pinagkakatiwalaan. Kilala ko ang Diyos na pinagtalagahan ko ng aking buhay. At dahil kilala niya, sabi niya, natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Amen? Ako hindi ako nangangamba. Lahat na ipinagkatiwala ng Panginoon, tiyak ako, iingatan niya. Amen? Amen? Kasi hindi mo sa sariling lakas mo. Hindi sa sariling diskarte mo o galing mo. Kundi sa Diyos na laan, Diyos na able, no? Diyos na kayang mag-ingat sa lahat ng pinagkatiwala sa atin. In the case of Paul, he fully believed that God is faithful and able to guard this ministry of sharing the gospel to the lost. Kaya nga nakaabot hanggang dito sa atin eh. Gano'n nakatagal yan? 2,000 years ago. 2,000 taon na yan nakaraan. Pero nananatili. Kasi sabi nga ni Pablo, tiyak ako. Diba? Sabi niya, tiyak ako. He is able to guard this ministry. Kaya sabi niya kay Timoteo, gusto mo mag-quit? Timoteo, kilala mo ba yung Diyos na kilala ko? Kaya niyang ingatan yung mga pinagkatiwala sa atin. Amen po ba? Di po ba? No? And he also believed that God is faithful and able to keep the faith of those people God entrusted under His care. No? Hindi, wag mong gamitin ang iyong sariling lakas. Di ba? May ganun no? Minsan may mga bagay na gusto nating panatilihin sa ating sariling lakas. Tama po ba? Di ba? Samantalang yung iyong pinananampalatayanan kayang mag-ingat, no? Di ba? Magaling pa yan kaysa sa central bank. kung yung mga vault sa central bank ay napakahirap mapasok, higit pa doon ang ating Diyos. Say amen to that? Amen. Di po ba? Paul indeed is a true mentor to Timothy. Hindi niya lang sinabi, no, Timothy, I want you to know this truth. Hindi lang ganon. Kundi,
Paul demonstrate the true meaning of perseverance. No? Yun ang magaling na mentor. Diba? Pastor Ariel, ganito mag-share ng gospel, ha? Tapos sabi ni Pastor Ariel. So sa birds, ilan na ba na-sharean mo? Wala pa. Di po ba? Tama po ba? Diba? Si Paul hindi. Sinasabi niya, pero ipinapamuhay niya yung kanyang sinasabi. Sabi nga ni William A. Ward, na nakita ko lang to sa internet. Let's read together. The mediocre teacher tells, the good teacher explains, the superior teacher demonstrates, the great teacher inspires. Yung pa-okay-okay lang na teacher, alam ko meron kayong naging teacher sa college na pa-okay-okay lang eh. Di ba? Wala na, gano'n lang yung sinasabi niya lang kung ano lesson. Pero yung mahusay na teacher, hindi niya lang sinasabi, pinapaliwanag niya talaga. Pero yung superior teacher, ipinapakita niya sa kanyang buhay. Pero, yung dakilang guro, may inspire yung buhay mo because of his life. Tingnan mo ngayon katabi mo, may inspire ka ba? Yan. Hindi raw. Nag-ibang mukha yun. Hindi pa so. Okay, modeling is a powerful form of education. Can you say amen to that? No? Yung pagmo-model mo, no? That's the powerful form of education. Okay, number 3. Sige, sabi ni Paul. Sige na nga, Timoteo. Sige, wag na nating pag-usapan ng iyong mga guardians. So, sige, wag mo na rin akong pag-usapan. Pag-usapan na lang natin yung buhay mo. Diba? Ano yung karanasan mo? Medyo malayo-layo, pero balikan natin yung I think verse 6 or verse 7. Okay, verse 7. Sabay-sabay. Sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Seryoso ko. Kumuha ka ng kaharap mo. Seryoso ko. Kuha ka ng kaharap mo. At sabihin mo to sa kanya. Walang kaharap. Kawawa naman. Baka umiyak siya. Sabihin mo. Ito, sabay-sabay. Sabay-sabay. Ito, sabihin mo sa kanya itong talatang to. Sapagkat ang Espiritu ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Can you say amen to that? Diba? Sabi niya, tingnan mo na lang yung sarili mo. Kasama mo ang Espiritu ng Diyos. At siya'y hindi Espiritu ng kahinaan ng loob. Siya'y Espiritu ng kapangyarihan. Amen po ba? Amen. Kaya sabi niya sa verse 8, kaya huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon at huwag mo rin akong ikakahiya. Naintindihan po natin yon? So sabi ni Paul, huwag ka nang tumingin sa iba. Sige na na. Huwag na natin pag-usapan ang lola mo, ang nanay mo, o kahit ako. Tingnan mo na lang ang karanasan mo. Mga kapatid, mag-usap tayo tungkol sa anong mabubuting bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon. Hindi matatapos ang gabing ito. Hello? Hello? If I will ask you, no? To give your testimony about the goodness of God. Kahit hanggang bukas. Diba? Kakanta ka na lang. Count your blessing many, one by one. Di po ba? Napakadaming magagandang bagay ginawa ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka? Diba? Sa dinami-dami ng ginawa ng Diyos sa buhay mo, at sabihin mo, you will quit? Di po ba? Yung life testimony mo nagsasabi na, no way. Di ba? Bakit? Napakaraming ginawa ang Diyos sa buhay mo. 2 Timothy chapter 1 verse 3, ito sabi ni Pablo sa kanya. Merong underline lang, basahin natin sabay-sabay. Tuwing inaalala kita sa aking pananalangin, araw at gabi,
nagpapasalamat ako sa Diyos. Even Paul is blessed to Timothy's life. Kahit si Pablo, ako'y blessed sa'yo. Di ba? Kahit ako pag titingnan ko ang bawat isa, nabibless ako sa buhay niyo. So, I'm blessed to your life. So, kasi, yung gawa ng Diyos, no? Yung gawa ng Diyos sa buhay niyo. Sabi nga sa verse 4, yung may underline lang, naalala ko ang iyong pagluha, no? Alam ni Pablo yung kanyang pagtitiis. Verse 5, yung may underline lang, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya. Sabi niya, matapat ka. Sabi ka, magkikwit. Verse 6, yung may underline ng ipinapaalala ko sa iyo na pag-alabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos. Meron kang kaloob. Diba? Walang mananampalataya na walang kaloob. Hello? Lahat ng mananampalataya may kaloob ng banal na Espiritu. At magagamit mo yan para sa kanyang gawain. So, walang mananampalataya na nung nagbuhos ang Diyos ng mga kaloob, siya lang natulog. Walang ganon. Kaya nga walang kaloob ng pag-upo Hello? Lahat na mayroong kakayahan galing sa Diyos. Pero ngayon, mag-give up ka. Paano na lang yung kaloob mo? No? Timothy himself experienced the faithfulness of God in his life. Hindi niya lang ito nakita sa kanyang guardians, hindi lang ito nakita sa kanyang mentor, but also in his life. No? Naunawaan niya ang sinasabi ni Pablo. Sinasabi ni Pablo na sa kanyang personal letter na ito, English, sa English natin, basahin yung kulay red letters, okay? Sabay-sabay. I know whom I have believed, and I'm convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. Let's say amen to that. Bakit? Because God is the same yesterday, today, and forever. Hindi tayo mag-iingat. Siya ang mag-iingat. Amen po ba? Matatakot ka pa ba? Hawak ka na ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano pa ikatatakot mo, Timoteo? Wala na. Dahil ang ating kasiguruhan nasa Diyos. Dahil ang ating katiyakan nasa Kanya. Wala na. Alam niyo po, ang Diyos hindi nakikita. But we can see God in the personal experiences of His children. God is Spirit. Pero pag tinignan mo ang buhay ng bawat isa, sabi mo, buhay talaga ang Diyos. Amen? Di po ba? Nasaan ang Diyos? Ayun, gumagawa sa buhay ng kanyang mga anak. We can see God in our every beautiful experiences of His love and care. Amen? Kaya huwag ka lalabas sa community of faith. Huwag ka lalabas sa church. Kasi hindi mo makikita ang kabutihan ng Diyos sa labas. Pero kapag nasa community of faith ka, nakita mo yung mga testimonies of God's faithfulness. Because our God is
us open arms. You never fail us. You never fail us. Lifted up, you defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lifted up, He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Nakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa isang napakagandang umagang kaloob mo sa amin. Na tunay nga po, Panginoon, na kahit sa pagkakataon na parang gusto na namin umayaw, nakikita namin ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa mo na sa amin. Kaya nga po, Panginoon, sa iyo kami patuloy na lumalapit. Sa iyo kami patuloy na nananangan. Totoo ka sa iyong mga pangako. Totoo si Apostol Pablo sa kanyang sinabi na siya'y nakatitiyak. Kilala niya lubos at siya'y nakatitiyak na ang aming Diyos ay makapag-iingat sa lahat ng bagay na ipinagkatiwala mo sa amin. Whether it is about our work, our job, our business, our ministry, or whatever. Makapagpapatuloy kami dahil hindi kami nag-iisa. Lagi ka namin kasama. Panginoon, salamat. Salamat. Dahil sa gabing ito, hahayo kami, taglay ang katiyakan, hindi kami pababayaan ng aming Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, igawad mo ang iyong mayamang basbas, bendisyon sa bawat sa amin, nanawa ang kapayapaan, ang kagalakan, ang katiyakan, punuin ang puso ng bawat isa. Dahil sa dakila at makapangyarihang Espiritu na tumatahan sa amin, na hindi mo pagkukulangin kami sa lahat ng mabubuting bagay na kailangan namin dahil tapat ka sa iyong mga pangako. Sasamahan mo kami iingatan, pagtatagumpayin, bibigyan ng talino at lakas sa aming mga paggawa, at laging maranasan ang iyong kalapitan, ang iyong pabor. Ibalik lang lahat ng papuri, pagdakila, pagluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Sa
pasin, ano? Sabihin natin, God is faithful and God